Share screen. Okay. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy ng ating pag-aaral sa Restoration History. Ito na po yung pangatlong lesson. Restoration History. O nakikita natin dyan, yung dati ang mga kapilya nila. Made of log o cave-in house yan. Yung mga, kasi uso nun yung mga log. Kaya yun, dyan sila nagkatipon-tipon. Tayo, lesson 3 na po tayo kasi pangatlong Lunes na po ito. Alam naman natin na ang yung ama ng pagpanumbalik ng tunay na iglesia ay sina Thomas Campbell. Alam naman natin yan. At ang kanyang anak, si Alexander Campbell, at sinamahan sila ni Barton Warren Stone. At saka si Walter Scott. Ito yung napag-aralan po natin dati, di ba? Yung silang apat na kung saan nagpursigi na gusto nila maibalik yung original na pananampalataya o yung original na iglesia ng ating Panginoon. Kaya tinatawag ito na restoration history. Gusto nila ibalik yung original na iglesia. Ano ang bakit nagkaroon ng pagpanumbalik o yung restoration? Ano ba ang mga kaso nito? Oh. Ang sabi ni Mr. Davis, 1815 hanggang 1926 kasi namatay na siya dyan. Marami ang mga alagad na nagpasimula at sila ay lumago dahil dito sa 7 bagay na pag-aralan natin. Kaya bakit nagkaroon ng pagpanumbalik ng iglesia? Yung restoration movement. Ito ang kilusan na gusto nila ibalik yung original na iglesia na nakasaad sa banal na kasulatan. Ito ang 7 na nakikilala o nakikitaan na mga bagay kung kaya kailangan ibalik yung unang iglesia o yung original. Isa rito yung Renaissance. O alam naman natin yan, di ba? Yung medieval period sa church history natin o makikita natin dyan. Yan ang kailangan na isa sa mga bagayan kung bakit magkaroon na ibalik ang original na iglesia. Ang pangalawa, yung mayroong paghiwa-hiwalay, yung the Great Schism, alam niyo yun, yung Roman Catholic Church at naghiwalay ng Orthodox Church, yung 1054 AD. Kaya nagkahiwa-hiwalay na. Kaya kailangan talaga ibalik yung original na yung nag-away-away na ng mga kaiglesanan. Hindi sila magkaintindihan. Sa turo, sa prinsipyo, at maraming bagay kung saan sila ay mayroong hindi pagkaunawaan. Away-away sila. Yung malabo na pananampalataya. Hindi ba maliwanag? Yung beclouded theology. Ibig sabihin dito, yung tinuturo nila parte sa pananampalataya ay hindi angkop doon sa banal na kasulatan. Kaya gusto yung ama ng restoration movement na ibalik yung tunay na iglesia. At yung mga kaparian, yung mga Romano Katoliko, may mga clergy yan sila.
yung nangangasiwa doon sa mga simbahan. Ito sila mga arrogant, parang mga walang mudo o parang ang kanilang ugali ay parang mapagsamantala. Ito yung nangyayari. Kaya isa ito sa uh, na umalis si Martin Luther doon sa Romano Katoliko. Dahil yung mga kasamahan niya na iba ay ang kanilang mga ugali ay hindi na matantya o nagkagulo-gulo na. Yung gawa na katuruan ng mga tao. Human Creeds. Yung Nicene Creed, alam yun, 325 AD, na ginawa doon sa Nisya. Kaya ito ang mga dahilan kung kaya kailangan ibalik ang iglesia o infidelity. Parang hindi na maganda ang pamamahalakan o pamamahala. Parang sa demonyo na infidel. Mga ano ito, yung sa parte na sa demonyo nito, yung kanila mga katuruan ay hindi na ayon doon sa banal na kasulatan. Kaya gusto ng apat na ama ng Restoration Movement ibalik ang original. Itong history ng American Restoration. O yan, si Barton Warren Stone at saka si Thomas Campbell. Buhay pa siya dito kasi sila ang namumuno sa Restoration Movement. Nang mamatay nito si Thomas Campbell, ang pumalit sa kanya ay yung kanyang anak. Galing ito sila sa Scotland. Kaya nang si Thomas Campbell ay nasa Amerika, tinawagan niya kanang anak na pumunta sa Amerika para tulungan siya sa kanyang mga plano na ibalik ang original na pananampalataya. Kaya yun ang nangyayari dyan. Ang tinatawag nito ay yung Stone Campbell Movement nila ibalik. At ang kanilang mga plano, ang tinutuyo nila ay ibalik ang original na iglesia ng ating Panginoon. At ayaw nila sundin yung mga gawa ng tao, doktrina ng tao, at ang mga denominasyon. 43,000 denominasyon na ngayon sa mundo. Ang sabi ni Dan Blackwell sa kanyang sinulat na Why There Are So Many Churches. Kaya 43,000. At kailangan, sabi ni Stone at saka ni Thomas Campbell, sundin ang Biblia lamang. Wala nang mga human creeds. Wala na. Kundi Biblia ang kailangan na sundin para maibalik yung original at tunay na iglesia ng ating Panginoon. Ito ay pinangunahan ni Barton Warren Stone at saka ni Alexander Campbell. Kasi ito namatay na ito si Thomas Campbell. Kaya ang nangunguna ngayon dito sa Restoration Movement ay yung anak niya. At ito sila ay nagkaisa sa kanilang kilusan na maibalik ang tunay na iglesia sa noong dati. Yung first century. Kasi 33 AD, first century yan. Ito ang Restoration Movement na tinatawag na American Restoration Movement o Stone Campbell Movement. At ito ay talagang hindi maliwanag kung ito ay Campbellism ay isang Kristiyano. Ito ang kilusan sa Amerika noon ang ikalawang pagkamulat, Second Great Awakening. Kasi may first awakening at saka itong Second Great Awakening, itong sa 19th century na. Mula ng 1790 to 1840 or early 19th century. Itong tinatawag na Stone Campbell Movement. So ito. Second Great Awakening. Ibalik yung pananampalataya. Religious revival. Ang bawat isa ay mayroong kanya-kanyang gawain.
At ang mga tao ay kailangan ang kanilang mga sarili aangkop doon sa sosyedad na ang katuruan ay dapat galing dito sa banal na kasulatan. At ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang pinipili ang kaligtasan. Alam naman natin, di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, ang whoever sa lahat, kaya salvation to all people. Para sa lahat yan, makasalanan ka o mabuti, nasa iyo ang pagpasya ng kaligtasan. At ang mga yung African American, ito mga itim ito sila, galing ito sila sa Africa na nag-migrate doon sa Amerika ay nakaabot na sa kanila ang iglesia. Dahil malakas ang slavery noon, 'di ba sa pinag-aralan natin? Sila ay mga alipin na mga white people. Kaya ang kaligtasan ay nasa kanila dahil salvation nga to all people. O kaya sa lahat na ito. Kaya yung mga itim na kapatiran, nakaabot na sa kanila ang iglesia doon sa lesson 2 natin na pinag-aralan natin. Ang pagpanumbalik na kilusan na ito ay naging matagumpay ito na ang mga relihiyon ay kailangan ibalik na tulad doon ng mga Kristiyano. O yung nangyari doon, anong ginagawa ng early Christians, 'di ba? Kaya ito ang nangyari, kaya ibalik. May kilusan na ginawa sina Stone at saka si Thomas Campbell. Saka sabi niya may dalawang grupo ito. Oh. Ang iba ay independente na gusto nila ibalik yung pananampalataya na Kristiyanos na ito ang pinaka mahalagang bagay. Ibalik. At ang isang grupo, pag-aralan natin yan. First Great Awakening. Yung medieval period yan. Yung mga mula sa 1st century hanggang 10th century yan. Yun ang First Great Awakening. Pagdating ngayon ng 11th century hanggang sa ngayon, iyon ang pangalawa na dapat ay gumising na sila. Kaya nagkaroon ngayon ng pagpanumbalik o kilusan na ipanumbalik ang tunay at ang orihinal na iglesia. Ang una rito ay pinangunahan ni Barton Warren Stone at ito ay nagsimula sa Cane Ridge, Kentucky. At sila ay napagkilanlan na mga Kristiyanos. Ito kasi siya nag-lead si Barton Warren Stone. Presbyterian preacher ito pero marami siyang pinuntahan ng mga reliyon. Bago niya nakita na ang dapat pala ay iyong original na iglesia. Kaya napagkilanlan sila na mga Kristiyanos. Ang pinangunahan niya ni Barton Warren Stone. At ang pangalawa ay nagsimula doon sa Western Pennsylvania at saka sa Virginia na ngayon na West Virginia. At ito ay pinangunahan ni Thomas Campbell at ang kanyang anak, si Alexander Campbell, na silang dalawa ay nakapag-aral doon sa Scotland. At ang kanilang ginamit na pangalan ay Disciple of Christ. Ito. Kaya dalawang grupo na, isa Christians, ang isa ay Disciple of Christ. Kaya nangyayari nun. Iyon ang ginagamit ni Alexander Campbell. Ang dalawang grupo ay nakikita nila na kailangan talaga ibalik ang original na pananampalataya at gagamitin ang Biblia ayon sa pattern o yung pinakamodelo na makukuha doon sa Bagong Testamento. Ang pattern na sa New Testament Church, iyon ang dapat na sinasabi nila. Kaya ano sila, parang di-agree itong dalawang grupo.
na ang pinaka dapat susundin ay yung kung ano nakasulat sa Biblia. Yun ang pattern. Walang human creed dyan. Yan si Barton Warren Stone. Yan. Parang matapang din ang mukha niya. Pero matalino rin. Tsaka maraming reliyon na pinasukan niya bago niya nasumpungan itong Church of Christ. Galing sa Methodist, mga Baptist, Adventist, galing din siya. Bukod sa mga ibang bagay, nagkaisa sila sa paniwala. Yung dalawang grupo ay yung kay Stone at kay Thomas Campbell na si Jesus ay si Kristo, ang anak ng Diyos. So, yun ang kanilang alam, naniwala sila dyan kasi yan naman ang nakasulat sa Biblia. Na ang mga Kristiyano kailangan ay ganapin yung banal na hapunan sa tuwing sa bawat sanglinggo, first day of the week, unang araw ng sanglinggo. At ang bautismo ay para lamang sa matatanda o adult believers o yung mga 12 years old na mga bata, pwede na yan. Going to adult na yan, nakakaalam na yan ng masama at mabuti. Kaya iyan ang bautismo, hindi sa bata o mga sanggol. Kailangan iyan ay iloblob immersion. At iyan ang pinagkasunduan nila. Dahil iyan naman talaga ang nakasulat sa banal na kasulatan o sa Biblia. Lord's Supper, yan, the unleavened bread, makita natin. At saka yung katas ng obas, yung sumisimbolo sa kanyang dugo. Di ba napag-aralan natin yung transubstantiation? Na ang pagkaalam na tinuturo ng mga Romano Katoliko na ito ay literal na katawan ng ating Panginoon at literal na dugo. Wala tayong makikita dyan sa banal na kasulatan. Sa kanila lang yan. Yung sa 7 sakramento nila. O kahit na sakramento, wala tayong makita sa Biblia. Pero yan ang kanilang mga inuutos. May sitas tayo ng Lord's Supper. Mateo 26, mula sa 26 hanggang 29 na bersikulo. At saka sa John 53. 59. Makikita natin yan. Yan ang sitas ng Lord's Supper. Kaya nagkaisa sila. Si Stone at saka si Thomas Campbell at saka si Alexander Campbell. Dahil marami ang nagtatag at yung mga denominasyon. Kasi marami na nagtatak nung sa kapanahonan na yan. Yung sa The Second Awakening, marami na mga reliyon na tinatayo ng mga tao. Denominational label, ang kanilang mga pagkakilanlan. Label nila, ano ba sila? Ang ginagamit nila ay ang biblical na pangalan na dapat ang sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang grupo na ito, kay Stone at saka kay Campbell, ginawa nila ito na ibalik kung ano ang sinasabi doon sa unang siglo na iglesia na makikita natin sa bagong tipan. Ito ang ano nila. Kasi denominational label, marami na. Gusto ng iba ito na iwanan na nila ito dahil sila ay sumusunod sa ating Panginoon. They are the followers of Jesus. Kaya ang kanilang talagang ipinanukala o ang pinopromote nila, ibalik doon sa unang siglo na iglesia na makikita sa Biblia. The disciples, anong tawag dyan? Sa Acts 11:26, iyon ang pagkakilanlan. Yung sumusunod sa ating Panginoon ay Kristiyanos. Dahil iyan ang nakasulat sa Biblia. The disciples were first called Christians in Antioch. May sitas tayo dyan. Wala nang ibang pagkakilanlan. Kundi ang sumusunod sa ating Panginoon ay tinatawag na Kristiyano.
Nakasulat yan sa Biblia. Kaya ito ang gusto nilang ibalik, natatawagin na Kristiyano. Hindi kung ano-ano na Romano o Iglesia Romana Katolika o Metodista o Bautista. Maraming mga denominasyon na wala naman sa Biblia. Tawag lang tayo na Kristanos, yun ang nakasulat. Mga Gawa 11:26, yun ang dapat pagkilanlan sa atin. Ang pagpanumbalik na ito na kilusan ay mayroon din palang hiwalayan ito, divided into multiple separate groups. O may tatlong grupo. Nagkahiwa-hiwalay din sila dahil sa prinsipyo nga at saka sa pagtuturo. Biblia ang ginagamit nila, pero mayroon silang sariling opinion na isa yon na hindi sila magka-intindihan o hindi magkaunawaan. Itong tatlong grupo ay tatawag na the Churches of Christ, o the Christian Church o Disciples of Christ, and the Independent Christian Church or Church of Christ congregations. Ito ang tatlong grupo. May Churches of Christ, may Christian Church, Disciples of Christ, kay Campbell ito, at independent, mayroon pa nag-independent na, Christian Church or Church of Christ congregations. Marami na ngayon mga naghiwa-hiwalay na mga grupo. Tatlong grupo sila. Hindi magkaunawaan. O kung idagdag pa rito, mayroon pang International Churches of Christ. International. The International Christian Church. The Churches of Christ in Europe and the Evangelical Church, mga sa Canada. Kaya marami na ngayon ang mga pangalan na kung saan hindi sila nagkaunawaan dito. Kaya nagkahiwa-hiwalay sila. Kaya makita na Church of Christ, may umiwalay sila. Sa Matthew 16:18, tama yan. Mababasa natin yan. Ang ugali ng ang pinagbasihan nito kung saan sila nagkahiwa-hiwalay sa kanilang kilusan ay nagkaresulta ng parang takot ba? May takot o may tensyon sa gitna nila na ang kanilang mga dapat na ibalik ay napunta sa ecumenism. Ang ecumenism, katuruan ito ng mga denominasyon na gusto magkaisa na sila. Magkaisa sila. Magsama-sama na sila. Pero ang pananampalataya ay kanya-kanya pa rin. Gusto lang nila magsama-sama na magkaisa. Pero ang pagtuturo, iba pa rin. Kaya wala ring kwenta yan. Kung makisama ka sa kanila at ang kanilang katuruan ay patuloy pa rin nilang ituturo yung mga liko nila na turo. Kaya ito nagkaroon ng mga hidwaan, tensyon, na ang kanilang ambisyon o ang kanilang plano na ibalik yung tunay na iglesia ay napunta ngayon sa pagkakaisa ng mga tao. Pero ang katuruan dito, hindi nila ibinalik. Kundi gusto lang nila magkaisa o sama-sama sila sa pananampalataya. Pero ang kanilang doktrina sa kanila. Gusto lang nila i-combine para magkaisa. Wala rin kwenta yan. Yung ang Churches of Christ at yung hindi kasama dito, yung Christian Church o Church of Christ na kongregasyon ay nagkaroon ng talagang may hidwaan na gusto nila talaga ibalik ito ang restoration. Subalit itong Christian Church o Disciple of Christ na kay Thomas Campbell ay nasolba niya ito. Ang hidwaan doon na may mga pag-agam-agam o may parang marami ng mga nangyayari na stressful na. Kaya yung tension doon medyo nasolba niya Thomas Campbell. Kaya ito, ang mga lugar na kung saan ang pagpanumbalik sa iglesia ay kinakailangan. Ito. Ang katotohanan tungkol kay Jesus. Yung kanyang pagkatao
at ang kanyang pagka-Diyos. Ang kondisyon para sa kaligtasan. Oh, alam natin yan, 5 steps of salvation. Hear, believe, repent, confess, and be baptized. Yan ang basic. Yan ang kailangan. Kaya ibalik nila ito. At ang organisasyon ng iglesia. Oh, yung may mga ano tayo, may mga matatanda. Una si Kristo ang ulo. Oh, sumunod ang mga elders. At sumunod yung mga deacons. At sa ilalim yung mga members. Oh, yun ang gusto, kaya kailangan ibalik yan. O yung ano ang gawain ng iglesia? Oh, di ba may tatlo tayo? Oh, evangelism, benevolence, at saka edification. Iyan ang gawain ng iglesia na gusto ibalik ni Thomas Campbell at saka ni Barton Stone. At ang pananambahan sa iglesia. Oh, anong pananambahan sa iglesia? May 5 bagay din yan. Di ba? Makikita natin ayon sa banal na kasulatan. Oh. Kaya ito ang ecumenism, dami-dami na. Yung Greek Orthodox, saka yung Papa ng Roma, magkaisa sila, pero ang katuruan nila, iba. Nagsama-sama lang sila, parang organisasyon, pero ang katuruan ng Romano Katoliko sa kanila rin. At saka yung Greek Orthodox sa kanila rin. Oh. Na hindi madamay yung katuruan sa bawat isa. O kalahin mo yan? Wala rin kwenta yan. Wala sa makapag-usap sa kanila na hindi naman madamay yung mga katuruan, yung mga tinuturo. Iba't ibang dahilan. Dahil kaya nga mga tao, sariling opinion nila. Hindi opinion ng Diyos ang kanilang ginagamit. Kaya baliwala rin, kaya nagkaroon ng tensyon na may konting kaguluhan. Dahil ang pagpanumbalik na kilusan ay kulang sila sa tinatawag na parang centralized structure. Yung parang isang headquarters sila, mayroong usap-usapan. Ito ang wala sa kanila. Oh. Kailangan ito, sabi niya, ay pag-aralan ito ng mga iba't ibang namumuno. Oh. At wala silang masasabi dito. Yung nomenclature dito, ito ang kung ano ang katawagan o anong pagkakilanlan ng kilusan sa kabuuan. Kaya mayroon silang walang centralized structure nga kasi iba-iba. Walang pagkakaisa sa mga plano. Kundi ito ang kulang sa kanila. Kung saan-saan ang mga lugar, iba't ibang namumuno, at walang pagkakaisa kung ano ang katawagan sa buong kilusan na ito. Kaya ang katawagan na Restoration Movement ay naging popular ito noong panahon ng 19th century. At ito ay nakikitaan nila na sa pamamagitan ni Alexander Campbell, ito ang sinasabi sa restoration na mula doon sa unang katuruan ng mga bagay. Ancient order of things. Kung ano ang tinuturo doon sa una o sa New Testament pattern, ay ito ang susundin nila. Kaya naging tanyag ito noong 19th century. Yan si Alexander Campbell. Dahil namatay na yung kanyang ama, siya ang nagpapatuloy sa restoration movement na ito. Ang pagpanumbalik sa kilusan ito ay mayroon siyang mga mayroon siyang ibig sabihin o mayroon siyang hinahawakan na mga bagay o mga prinsipyo. Dahil ito ang kanilang plano. O bakit ibalik ito. Kaya napagkitaan ito na mayroon sila mga prinsipyo na ginagamit nila para maibalik ang restoration movement
O, ang Christianity, isa na yan sa prinsipyo kasi Christianity ang pinag-usapan nito, yung pananampalataya. Sabi niya, dapat hindi ito magkahiwa-hiwalay. O, dahil pag nagkahiwalay yung pananampalataya, mahirap na ito dahil walang pagkakaisa. Kaya dapat sabi niya, ang pananampalataya ay dapat magkaisa, hindi magkahiwa-hiwalay. At saka si Kristo ay isa lamang ang kanyang itinatag na iglesia. Oh, isa lang. Di ba? I will build my church. Oh, ang dami na ngayon. 43,000 churches. Oh, iyan ang mga prinsipyo ng Restoration Movement na ang Christianity ay huwag magkahiwa-hiwalay o yung pananampalataya. At si Kristo ay isa lamang iglesia ang kanyang itinayo. Oh, yung mga credo na ito, yung mga katuruan ng tao, ito ang nagpapahiwalay sa mga pananampalataya. Dahil opinyon ng tao ito. Ang opinyon ng tao at saka opinyon ng Diyos ay hindi magkatugma yan. Pero kailangan, sabi niya mga Kristiyanos, makitaan ito at magkaroon sila ng pagkakaisa na ang dapat nilang batayan ay yung Biblia na kung saan ito mga gawa ito ng mga tao, yung creeds, ay hindi dapat ito maging tanyag o ito ang ipalit nila doon sa katuruan ng banal na kasulatan. At mayroon itong mga hindi angkop doon sa sulat ng ating Panginoon sa Biblia. Kasi opinion ng tao ito, yung creeds. Kung opinion ng Diyos, okay sana. Pero ito ang kanilang ginawa. Kaya Nicene Human Creeds, yung Catechism, si Athanasius, nalaman natin yun, yung church history, isa ito sa mga writer ng literature ng Christian literature. Yung mga apostles, mga apostolis doon, una, yan ay human creeds na hindi dapat dadalhin sa pananampalataya. Ang kailangan natin, Biblia. Yan ang sinasabi. Holy Bible ang dali natin. Dahil iyan ay inspired. 40 authors who wrote this Holy Bible, they were inspired. And God breathed, di ba? Kinasihan ng ating Diyos. Kaya ito ang ituturo at ito ang gusto mangyari ng nasa kilusan sa pagpanumbalik. Biblia ang gagamitin, hindi yung gawa ng tao. Opinion ito ng tao. At walang kaligtasan dito sa gawa na kautusan ng tao. 325 AD, yung Nicene Creed na ito, ang gumawa nito yung mga synod. Alam yung synod? Yung mga obispo, kung ano, sino-sino na mga abogado nila na mga kaparian. Yan ang gumawa ng kanilang batas. Lalo sa Romano Katoliko. Kailangan Biblia. Biblia ang ating sundin. Dahil sa Biblia, walang mali dyan. Kalayan mo, 40 tao sumulat. Mula kay Moses hanggang kay Juan, doon sa mga pahayag, hindi sila nagkakilala. Pero ang kanilang sulat ay hindi nagkalaban-laban o hindi nagkahiwa-hiwalay, kundi patuloy mula sa kreasyon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ano yan? Parang tawag nila na truth channel. Walang patlang yan. Kundi tuloy-tuloy yan na kung ano ang nakasulat yan, iyon nga ang mangyayari doon sa Book of Revelation na sinulat ni Apostol Juan. Yun ang huling aklat ng Biblia. Kaya wala itong human creeds. Hindi tayo maliligtas diyan. Kaya sabi ni Stone sa ni Campbell, ibalik natin ang the New Testament pattern na mayroong kaligtasan para sa lahat ng tao. Kung sino man ang mananampalataya ay hindi mapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. At maging doon sa ikalawang Pedro, sinulat din yan. Kabanata 3,
Mula sa talata 9 hanggang 10 na whoever repent, o kung sino ang magsisisi, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan ay nasa Biblia ang nakasulat yan. At para sa lahat, mananampalataya ka lang at gawan mo ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Iyan ang sinasabi. Kaya Holy Bible tayo. Kaya sabi ni na Stone Campbell, ibalik natin sa Biblia. Huwag tayo dito sa human creeds na ito ang nagpapahamak. Kaya kailangan may restoration. Ecclesiastical traditions divide. Ito mga sa kaparian na ito, yung mga succession, yung mga tulad ng mga papa na yan. Pag nawalang papa, may susunod. Yung 72 cardinals na doon sila pipili. Alam mo yan? Kaya ito nagpapagulo sa pananampalataya. Sabi na wala yan. Yan ang nagpagulo o nagpahiwalay. Kundi ang Kristiyanos na makikita natin, amoy na ang dapat nating bigyan ng pansin at sundin kung anong ginagawa ng mga Kristiyanos na ito. Sa Antioch, we were first called Christians. Acts 11:26. At ito ang makikitaan natin kung ano ang pagkakilanlan sa nung unang iglesia. Kaya ito isa sa may restoration para ibalik yung kung ano ang ginagawa ng Kristiyanos nung araw, first century, ganon din ang mangyayari. Kaya sabi niya ibalik ang iglesia. Yung pangalan, ang dami naman ito. Pangalan ng tao. Ito ang naging sanhi kung saan nagkahiwa-hiwalay. Pero ang mga Kristiyanos na ayon sa banal na kasulatan, may sitas tayo dyan, sa mga gawa 11:26, iyon ang dapat bigyan ng pansin kasi we are using biblical names. Hindi yung kay Martin Luther, wala yun. Human names yan eh. At iyan ang sanhi kung saan nagkahiwa-hiwalay. Kaya bigyan kung anong sinasabi ng Biblia na pangalan para sa kanyang iglesia. O halimbawa, Christian Church. Mayroon yan, Christian Church, Church of God, sa Corinth, or Church of Christ. Na taliwas doon sa Methodist or Lutheran o kung sino-sino pa. 43,000 sila. Ito mga pangalan na makikita sa Biblia. Hindi yung pangalan ng tao. Kaya ito ang isang bagay, isa ito sa mga 7 bagay na kailangan ibalik yung tunay na iglesia ng ating Panginoon. Yan, Church of Christ. Mateo 16:18, makikita natin yan. Itatayo ko ang aking iglesia. Ng first century ito. Dahil 30 years nagsimula ang Panginoon sa pagpahayag o pagpalaganap ng salita at 3 taon sila nakasama ng kanyang mga alagad. Kaya yung pagsabi niya na I will build my church between 31 AD hanggang 33 AD. Dahil naitayo ang iglesia noong 33 AD, Day of Pentecost, doon na naitayo ang kanyang iglesia. Kaya nang sabihin niya ito, I will build my church in future tense. Hindi pa natayo, kundi ipinaplano para ng Panginoon. Kaya ito ang nakasulat sa Biblia. Mateo 16:18. Saan nakasulat yung Methodist sa Biblia? Saan yung Lutheran? Saan yung mga Mormons? Wala. Kaya ito ang mga pangalan ng tao, ang sanhi sa paghiwa-hiwalay doon sa tunay na iglesia. Kaya kailangan ibalik na iyon ang kilusan ni Barton Stone at saka ni Alexander Campbell. Dahil si Thomas Campbell, wala na. Yung anak niya nagpatuloy. May mga slogan. Several slogan. Ito ay ginamit ito. Yung sa pagpanumbalik ng kilusan. Na ito ay para malaman
kung ano ang talagang tama at ang katawagan sa kilusan na ito. O several slogan. Ayun sila. O ito kay Thomas Campbell ito. Itong sinabi sa Declaration Address doon sa Pennsylvania. O, where the scriptures speak, we speak. Where the scriptures are silent, we are silent. Ito ang isa sa kanyang salita. Ito ang kanyang slogan na ginamit nang siya ay magsasalita doon sa Declaration of Address. Kaya ito sabi niya, kung ano sinasabi ng Biblia, sabihin natin. Kung ano nakasulat yan, yan ang sundin natin. Kung anong nababasa natin, yan ang sasabihin natin. Pero kung wala dyan, magtahimik tayo. Dahil tayo ay nagdadagdag at tayo ay nagbabawas na malaking kapananagutan pagdating ng araw. O, baka Apokalipsis, Kabanata 22, mula talata 18 hanggang talata 19, dagdag bawas. Kaya kung ano wala sa Biblia, ay wag na nating idagdagan pa. O kung ano nandyan, wag nating bawasan. Nandyan na yan. Yan ang slogan na ginamit ni Thomas Campbell. Yung iglesia ng ating Panginoon dito sa lupa ay talagang kailangan yan. Essential. Dahil iyon nga ang sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. At saka iyan ay intensyon niya. Iyan talaga ay plano ng Diyos. At ang batayan dito ng kanyang mga batas ay ang Biblia. Isa lang. Oh. Yung constitutionally one. Biblia ang sinasabi diyan. Pero ang essential, kailangan na maitayo ng Panginoon ang kanyang iglesia na sa plano niya na ito ang paraan para makatulong sa kaligtasan ng tao. At ang gagamitin ng mga batas dito o mga kasuguan ay ang Biblia. O, tayo ay Kristiyanos lamang, iyon ang katawagan. Wala na tayong ibang tawag pa. Hindi naman tayo iglesia ni Kristo Manalo. Tayo ay iglesia ni Kristo ng ating Panginoon. Kaya iyon ang katawagan yan. O, nakaplano yan. Kailangan. Dahil ang kanyang iglesia ay ito ang magpalaganap na magandang balita. 'Di ba sa Efeso 1:4, bago palalangin ang tao, bago pa likhain ang mundo, mayroon na siyang pinili na mga tao. O sinong pinili na ito? Yung kung pupunta tayo sa Efeso Kabanata 3, mula 10 hanggang 11, ang pinili niya ay ang kanyang iglesia na iyon ang magpapaliwanag ng kapuspusan at karunungan ng Diyos. Efeso 3 yan. Mababasa natin dyan. Tayo pala ay kasama na sa kaligtasan ng sanlibutan. Bago tayo ginawa. Maliwanag yan. Pinili niya na tayo ang magpalaganap nito. Kaya restoration movement, sa atin na ngayon ito salalay. Wala na sina Barton Stone, sina Thomas Campbell, wala na. Tayo ngayon ang mag-restore ng kanyang iglesia. At ito ay ipalaganap natin sa buong mundo. The Great Commission, ang dakilang utos. Ano ba? Magsihayo kayo. Huwag lang po tayong umupo sa chapel, Sunday Christian. Huwag po tayo dyan. Everyday Christian tayo. Nagaganapin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sabi niya, magsihayo kayo. O, hayo tayo. Lumakad ka man, sumakay ka sa bisikleta, sumakay ka sa bangka, sa aeroplano. Ang importante dyan yung humayo ka. Kumilos ka para maipalaganap ito. Tayo na ngayon ang mag-restore sa 43,000 denominations were man-made religions. Relihiyon ng tao. Hindi yung nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sabi niya, si Thomas Campbell yan. During his declaration address in Pennsylvania, yan ang sinabi niya. Where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Yan ngayon ang dapat nating gawing slogan. Dahil sinimula nila
tayo ngayon ang magtapos nito. Dahil pagdating ng Panginoon, malaking sasagutin natin. So, woe unto me if I preach not the gospel. Sabi ni Apostol Pablo, aba ako kung hindi ko ito ipalaganap ang magandang balita. Bakit aba siya? Dahil pagdating ng Panginoon, Day of Judgment, we are accountable. Kung ano man ang sinabi niya, harapin natin yan. O bakit hindi mo ginawa ito, Brother Milcho? Nang ang kautusan ko, humayo ka. Wala na tayong katwiran doon. Kung di tanggapin natin kung ano ang parusa na sabihin ng ating Panginoon. Kailangan na iglesia talaga ay maibalik yung pagkakaisa. Yung mga opinion ito. Ang opinion na ito ay mayroon kang pagkakataon na sabihin mo ang iyong opinion. Pero sa lahat ng mga bagay, dapat may pag-ibig. Dahil ito ang sinimula ng ating Panginoon. Itong pag-ibig na ito, siya ito. God is love. Kaya ito ang ating dapat kailangan na mangyari sa buong mundo. Palagi kong sinasabi, ilan na ang tao sa mundo? 8.18 billion people around the globe. As of January 2023. Ilang buwan pa lang? Yan ang sa population survey ng buong mundo. Walang ibang batayan. Walang ibang ituturo kundi si Kristo. Walang ibang aklat kundi ang Biblia. Walang batas kundi ang pag-ibig. At walang pangalan kundi ang banal na Diyos. Divine. Ito kaya nagkagulo-gulo. Kaya kailangan i-restore nila ang iglesia sa dating anyo. Si Kristo ang ituro natin. Kasi siya ang sentro ng ating pananampalataya. At ang pagtuturo na yan ay makita natin sa Biblia. Yan ang ating binabasihan ngayon. Kaya gagawin natin ang mga bagay na nasa Biblia at ang mga bagay o mga paraan na nasa Biblia. Do Bible things in Bible ways. Anong sinasabi? Humayo ka. Mga paraan nyo. God is love. Salvation is for all. Yan ang mga Bible things, Bible ways na makikita natin. At iyan ang dapat katuruan o ituturo sa mga tao na wala pa sa kanyang iglesia. Call Bible things by Bible ways o by Bible names. Banggitin natin ang mga bagay na kung ano sinasabi ng Biblia. Kasi Biblia ang ating binabatayan. Yung aklat na yan. Iyan ang ating dapat bigyan ng pansin. Kaya magbasa tayo ng Biblia. Kailangan yan. Para malaman natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Yan. This creed is not based on God's word at all. Ayan, ang credo, man's thinking yan. Opinion ng tao, yung mga batas-batas na sa Nicene Creed, 325 AD. Yan ang ginawa nila. Man's thinking yan. Wala ang Diyos dyan. Pero ang Diyos, ang God's word, ano yan? Holy Bible. Yan ang God's word na dapat ating pag-aralan. No book but the Bible. Ito, Holy Bible. Bakit holy? Dahil galing sa Panginoon. Diyos is holy. Di ba? Yung sinasabi doon sa may isa sa nag-interpretar ng Bible o binigyan na ng kahulugan. Yung Biblia, basic instructions before leaving earth. Tama naman. Kasi dito ang pinabasihan itong Holy Bible, which is God's Word, at dito makikita ang salvation for all. The gospel is for all. Walang pinipili. Basta mananampalataya ka at sundin mo ang kanyang kalooban.
Huwag tayo dito. Man's thinking. Very dangerous ito. Delikado tayo rito. Wala ang kasiguruhan ito. At ang tao ay hindi makapagligtas sa kapwa-tao. Tandaan natin yan. Oh, gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na tayo ay mailigtas, kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Ito, but Christ, no creed, which is man's thinking. Wala rito ang ating Panginoon. Dahil ito opinion ng tao. At ito ang kanilang tinuturo. Kaya tayo ay Holy Bible tayo, which is God's Word. Sigurado tayo dyan ang kaluwasan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. O, sino? Si Kristo. Siya ang ating daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. O, the Christian Stone Movement. Ito ang grupo na kung saan ay umalsa ito o arising during the second Great Awakening. Ito mga mula sa 11th century hanggang 19th century na. Dahil ang medieval period, sa pinag-aralan natin sa church history, kung natandaan nyo, yung mga Renaissance, mula sa 1st century hanggang 10th century. Pagdating ng 11th century, yan na ngayon ang ito na ang nakikitaan natin sa early 19th century. Itong second Great Awakening. Itong ikalawa na dapat gumising na sila sa kanilang pananampalataya na liko at sa kanilang ginagawa na hindi ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya namamayagpag ito, yung Stone Movement during Second Great Awakening. Ang kinikilala na nangunguna dito ay si Barton Warren Stone. At ang grupo nito ay gusto nila ibalik yung unang Kristyanismo o yung unang pananampalataya. Primitive, ibig sabihin, yung first century Christians na yun ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang aklat. At isa ito sila. Merging sa Disciple of Christ kay Campbell movement. Noong 1832, sila ay nagkaisa. At ito ang tinatawag na American Restoration Movement. Ito na yung sa Amerika. Dahil doon sila sa Amerika. Restoration Movement. At ito din ang tinatawag na Stone Campbell Restoration Movement. Dahil nag-merge sila, nagkaisa sila para ang sinasabi ng ating Panginoon na ibalik ang tunay na iglesia ay magampanan nila. Kaya yan, si Barton Warren Stone. Namatay siya ng 1844. At saka yung kanyang movement ito. Anak siya ng mayaman sa Maryland. Maryland, Philadelphia ito. Parang farmer. Ang kanyang tatay namatay sa Virginia frontier. Sundalo pala ito. 1779. Ang kanyang kalay mo, ang kanyang ari-arian noong 1790. Ginamit niya ang kanyang bahagi ng kanyang ari-arian. Ginamit niya ito. At siya ay nakapag-aral sa David Gadswell Academy in North Carolina. Academy, a one-man college, but good. Magaling siya kasi may educational background siya. Kaya marami siyang sinalihan ng mga relihiyon. Ito si Barton Stone sa kanyang movement. John and Mary Stone in 1772 in Fort Tobacco, Maryland. Philadelphia to. Sa kanyang kabataan, siya ay lumaki
sa loob ng iglesia ng Inglaterra. O kasi may Church of England. O, yung kay Henry VIII na kung saan siya ang nagtatag nito. O. Pagkatapos, lumipat sa Baptist, tapos sa Methodista at sa Episcopal Church. O. Kaya marami siyang nakukuha ng mga eksperyensya na influensyahan sa ng mga denominasyon na ito. O. Kaya nang mag-preach siya, ay dinala niya rin ang pangalan ng mga Baptist at saka mga Methodista dahil mayroon nga sa background. At ito ay nangyari ngayon pagdating ng ikalawang pagkagising, Great Awakening Second. Oh. Kaya ang mga kapilya ng mga Baptist at saka mga Methodista ay ginamit niya ito at sila ay talagang inaralan niya ng tamang pag-aaral. Dahil galing nga sa rito alam niya na yung turo ng Biblia. O yan Baptist Church, diyan galing siya. Tsaka Trinity United Methodist Church, galing din si Barton Stone, kaya may background siya. At saka Episcopal Church. O. Wala sa Biblia, saan natin makita yan? May Juan Bautista, yung nagbabaptize sa repentance. Pero yung Baptist Church, wala. Kaya wala ito sila. Tao kasi ito eh. They will belong to 43,000 denominations. Man-made religion. Kaya walang kaligtasan. May Trinity, United Methodist Church. Ang aking kapatid na babae, yan ang pinakapanganay. Methodist Church, Trinity dito, doon sa New Jersey, sa Amerika. Sinabi ko sa kanya, makikita mo ba sa Biblia na may Trinity United Methodist Church? Dito sa Pilipinas, ang tawag sa kanila ay EMILIP. Alam niyo yung EMILIP? Iglesia Evangelista Metodista in Las Islas, Pilipinas. Ang haba ng pangalan. O sabi ko, hanapin mga manang yung pangalan nyo dyan sa Biblia kung mayroong Trinity United Methodist Church. Anong sagot sa akin? Ay, wala. Harapin namin kung anong ibigay sa atin ng Panginoon. Kalahin mo yan. Sabi ko, judgment day na. Great Awakening na. Gumising na kayo. Dahil pagdating ng Panginoon, hindi natin alam, mamayang gabi, husgahan tayo. Yung wala sa kanyang iglesia, walang kaligtasan. Kung yung sa iglesia nga, ay bahagya pa. Di ba? Sabi ni Apostol Pedro, 1 Pedro 4:17 hanggang 18. Bahagya pang makaligtas. Ano pa nga, dahil ang paghukom sa simulan sa kanyang iglesia. Tayong unahin. Sabi ni Pedro, kung kayo nga ay nasa matuwid, ay bahagyang makaligtas, lalong-lalo na yung mga Metodista, Episkopalya, at mga Bautista. Saan ang kaligtasan? Kaya huwag tayong maging bahagya. Buuhin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay nanampalataya, magtapat tayo hanggang kamatayan. Yun lamang simple ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Napakatamis pakinggan. Kaya sabi ng kapatid ko, bahala na pagdating ng paghukom. Kung doon kami sa dagat-dagatang apoy, doon kami. Pero sabi ko, manang, i-pray ko pa rin kayo. Kasi kami lamang ang magtanim. Pero ang magpatubo ang ating Panginoon. Siya ang magpabunga. Kaya sana, bago dumating ang ating Panginoon, o bago man tayo lumisan sa mundong ito, mayroon na tayong basic instruction before leaving earth, ang Biblia, kung ano ang kanyang sinasabi. Si Barton, pumasok pa na sa Guilford Academy in North Carolina. Kaya academy, mga mayaman sila. Kaya pwede sa mag-aaral kung saan. Noong 1790, nung doon siya, na dinig niya ito si James McGrady.
Presbyterian minister o Presbyteriano naman o na nagsasalita. Kaya makaraan ng ilang taon, naging ministro naman siya ng Presbyterian. Kaya marami siyang aniban na reliyon. Baptist, Methodist, ngayon Presbyteriano, Episcopal, dami siyang sinalihan. Pero sabi ni Stone, nakita niya kung ano ang kanilang paniniwala ng mga Presbyteriano. Nakikitaan niya ito eh. Dahil may karunungan na siya, marami na siyang karanasan sa mga iba't ibang sikta, nakita niya kung ano ang totoo ang kanilang paniniwala sa Presbyteriano. Yung Westminster Confession of Faith. Ito katuruan ito ng mga Presbyterian. Confession of Faith. Na ito ay para sa kanila lang katuruan ito. Kaya parang alanganin siya rito na ang mga paniniwala ng mga sa iglesia ay kailangan ay galing sa Biblia. Doon ang pinakaugat o Bible-based belief ang gusto mangyari ni Stone. Kaya nakitaan niya dito sa Presbyterian yung nagdududa siya sa Westminster Confession of Faith. Kaya doon na siya nagduda. Umalis naman siya dyan. Kaya ayaw niya na tanggapin yung katuruan ni Calvin. Alam niyo yung Calvinistic, yung tulip. Siguro alam niyo yun. Yun ang doktrina. Hindi niya pwedeng matanggap ito. Doktrina ng total depravity. Unconditional election. Predestination. Yan ang katuruan ni Calvin. Na kung ikaw ay nandoon na predestined to be saved, kahit ano pang gawin mo rito, ay saved ka na. Because once you are saved, you're saved. Iyon ang katuruan. Yung sabi nga ni Pedro, kung ang matuwid nga ay bahagyang makaligtas, paano ito sila? Si kay Calvin na ito, yung tulip theory niya, wala yan. Naniwala siya sa Calvinism, sa mga tinuturo nila. Dahil magaling din to sila magturo. Pero kailangan, sabi niya, kailangan malaman ito na ito ang gumagawa ng pagkahiwa-hiwalay. At ito ang sinasabi niya, sila ang sinisisi na kung saan nagkaroon ng mga 10 iba't ibang sikta. At sila lamang ang Presbyteriano ang maligtas. Ito ang katuruan nila kasi predestination yan. At total depravity. Kaya huwag tayong maniwala dyan. Kasi tayo nga, bahagya nga makaligtas, nasa totoong iglesia tayo, tunay, sila pa. Kaya sabi ni Pedro, saan kaya pupunta yung mga wala sa katotohanan? Siyempre, pagdating ng Panginoon, dito kayo sa kaliwa. Kasama kayo ng mga kambing. At doon kayo pupunta sa dagat-dagatang apoy. Yan. Makikita natin yan. Westminster Confession of Faith. Ito nagdududa dito si Barton Stone. Dahil itong Westminster Confession of Faith, katuruan nila ito sa mga taga-Presbyterian na sila ang maligtas dahil naka-predestined nga sila. Na kung ano ang sinabi ng Panginoon, sila na doon kahit anong gawin nila dito sa lupa, ligtas na sila. Kaya yan ang sabi niya, what is Calvinism? Ito yung tulip. Yan. Total depravity, unconditional election, limited atonement, limited. Para sa lahat nga yung kaligtasan. Ituturo nila ito, limited atonement. Ang kaligtasan ay para sa lahat. At irresistible grace. Kalahin mo yan. You're predestined to be saved. You're saved. At saka sa mga banal, yan ang nila. Na sila ay doon sa buhay na walang hanggan. Sa kanilang katuruan wala naman sa Biblia. Kaya noong 1801, the Cane Ridge Revival, ito sa Kentucky, ay nagtanim ng mga binhi
Itong parang salita ito ng Diyos. Para sa isang kilusan doon sa Kentucky at doon sa Ohio River. At umalis na sila doon sa denominationalism. Umalis na sila. Yung sa Kinridge na pinangunahan ito ni Barton Stone. Kaya in 1803, si Barton Stone at ang iba ay humiwalay doon sa Kentucky Presbytery o ang Springfield Presbyterian. Ito ang humiwalay sila kasi duda na sila doon sa katuruan, yung Westminster Confession. Kaya ito ang sinasabi nila na nangyayari sa panig ni Barton Stone. At ang kanyang kilusan dito ay naisulat sa Last Will and Testament ng Springfield Presbytery. Sa Ken Ridge, yung pag-alis niya doon sa Presbyterian na pananampalataya. Yan ang Ken Ridge Revival. August 6 to 12, pare, isang linggo pala ito, yung 1801. Yung mga tao na sumunod kay Barton Stone, talagang parang marami sila naniwala doon sa kay Barton Stone dahil tama naman si Barton Stone. Dahil ang kaligtasan ay sa iglesia lamang. The Last Will, ito ang sinasabi doon sa dokumento na si Barton Stone at saka yung limang kasama pa niya ay humiwalay o umalis sila sa Presbyterianism. Yung mga predestination dito sa kanilang katuruanan. At ang kanilang talagang tinutumbok o intensyon, ang kanilang gusto mangyari ay doon lamang sa katawan ng ating Panginoon na maging bahagi sila o solely part of the body of Christ. Yun ang gusto nila mangyari. Yun talaga. Kaya umiwalay sila doon sa Presbyterian. Kaya gusto nila doon sa katawan ng ating Panginoon. Doon sa iglesia. We are the body of Christ. He is the head of the church and we are the body. Kaya ang sumulat doon na para maging magkaisa na yung lahat na sumusunod sa kay Panginoong Hesus ay nag-suggest sila kung ano ang kahalagahan ng isang kongregasyonal o self-governance o self-autonomy ito. Kung ano ba ang kahalagahan ng sinatawag na kongregasyon, ang kanilang pamamalakad at ang kailangan, ang Biblia, iyon ang pagbasihan o iyon doon manggagaling ang kaalaman kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Iyon ang kanilang paniwala na magkaisa na ang sumusunod sa ating Panginoon at binigyan nila ng halaga ang tinatawag na congregation o yung iglesia na self-governance, autonomous self-governance. At ang Biblia, iyon ang pinakasusi para sa kaalaman ng kalooban ng ating Panginoon. Sa Biblia na naman, walang ibang libro kundi Biblia at si Kristo ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Kaya talagang didenounce o talagang ayaw na nila at sila ay naghiwalay. Gamit nila yung Westminster Confession of Faith kasi yun ang pinagbasihan na ang kaligtasan para sa kanila lamang. At once you are saved, you're saved. At ang ginamit nila na pangalan ay Kristiyano. Para pagkilanlan ng kanilang grupo. Yung Stone Movement. Kaya Christian. We were first Christians at Antioch. Tinawag tayo na Kristiyano. Kaya yung kay Barton Stone sa kanyang movement, ito ang Christian ang pagkakilanlan. At sila doon sa katawan ng ating Panginoon. Gusto nila doon sila sa katawan ng ating Panginoon, ang iglesia.
Oh. Ano ang sinasabi ng Biblia? Oh. Ano ba nakasulat dito? Ay, para isabihin mo ang Diyos o para ipalagana mo ang Diyos. Oh. Ibahagi mo ang Diyos sa sanglibutan. Iyan ang talagang purpose ng Biblia. Kaya basic instruction before leaving earth. O yung spelling niya, ito, Bible. Dahil diyan nakasulat ang plano ng ating Panginoong Diyos. Lalo na si Panginoong Hesus. Kaya iyon ang purpose ng Biblia. Kaya iyon ang pinagbasihan ni na Barton Stone na Biblia ang kaalaman ng lahat para ang isang nanampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. O Gawaon 26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimula silang tawagin na Kristiyano. Christian lang ang tawag. At iyan ang pinanindigan ni Barton Warren Stone. Na ang pagkakilanlan sa isang sumusunod sa ating Panginoon ay Kristiyano. Dahil nakalagay naman talaga yan sa banal na kasulatan. We have to reveal God. Yan ang misyon ng Biblia para ilathala natin o ipalaganap natin ang Diyos na siyang ating kaligtasan. Ang pinakapuno nito o ang pinakapader o cornerstone ng kilosan ni Barton Warren Stone ay ang Kristiyanos na siyempre ang Kristiyanos ay mayroong freedom tayo. Pwede natin kung sino ang sundin natin. Binibigyan tayo ng kahalagahan. Hindi tayo robot na ginawa ng Panginoon upang kung anong gusto niya, siya ang masunod. Hindi. Binigyan tayo ng Christian freedom. Pwede tayong maglingkod sa dyablo o maglingkod sa ating Panginoon. Nasa atin yan. Ito ang pinakaturo o isa sa pinakamatibay na movement ng ni Barton Stone na mayroong pwedeng mamili ang isang Kristiyano sa kanyang sariling kalayaan. At ito rin ang naging ugat kung saan marami ang hindi tinanggap na ito yung historical creeds. Marami na itong naugat kasi ang tao mamili. Gusto niya sundin yan. Huwag yung diktahan mong tao. Yung tulad ng mga batas ng tao. Yung tradisyon nila. At ang yung pananampalataya, yung sistema ng kanilang pananampalataya. Na ito ang dapat nilang gawin na maibalik yung oras at sila ay mag-focus o bigyan nila ng pansin ang kauna-unahang Kristyanismo na kung saan sinasabi ng Biblia. Itong gusto nila. Ayaw nila yung human creeds, historical, tradisyon. Tao yan, tradisyon ng tao yan. At theological system, yung mga ecclesiastical system nila na mga Santo Papa, Cardinals, mga synod, kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Mga diocese, marami sila. Sabi ni Barton Stone, ibalik natin, bigyan natin ng pansin. We have to focus on a primitive Christianity na kung ano ang sinasabi ng Biblia. Samantalang binabalik yung unang pananampalataya, ang sentro nito sa kay Stone Movement, ito ang kanyang sentro. Yung pinaka-plano niya na ibalik. Nakita nila ngayon ang pagbalik ng mga nangyayari, yung kanilang buhay no sa unang siglo na mga kapatiran na ito ay kinakailangan.
nakikita nila, sina Apostol Pablo, makitaan nila doon, na Apostol Juan, kung ano ang ginagawa nila. At sa kapanahonan ng mga early years, nakitaan nila ngayon. Kumuha sila ng pansin dito. Kasi binagbasihan nila na ibalik yung primitive Christianity. Kaya pinag-aralan nila kung ano ang nangyayari doon, yung mga buhay nila sa unang siglo na iglesia na kinakailangan na masunod yan. At sa mga nakaraang mga panahon, kailangan bigyan pa nila ng pansin. O, bigyan pa nila ng diin kung ano. Ang kabanalan at ang pamumuhay sa matuwid na pamumuhay at ang dapat na mga gawain at kung ano ang pinagbasihan o ang ginagawa nila nung sa unang panahon na iglesia. At ang grupo nito ay naghahanap din na ibalik kaiston nito ang unang iglesia o yung primitive church. Ito ang kaiston na movement. Kaya itong nangyari ngayon. Let the Holy Spirit dwell in you. Ito na yung sinabi, yung the day of Pentecost. Ito ang pinagbasihan. Nasabi doon sa Gawa 1:8, umakyat kayo sa Jerusalem at hintayin ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. O, sinabi sa kanila yan. Day of Pentecost, dumating na ngayon doon ang banal na Espiritu. Ito na po ngayon ang pagtatag ng kanyang iglesia na sinasabi ni na Barton Stone at ni Alexander Campbell. At marami pa silang kasamaan, si Walter Scott. Kasi 3 na lang sila, si Thomas Campbell namatay na. Kaya sabi niya, ang Church of Christ 33 AD na itatag doon sa Day of Pentecost. Nang dumating ang banal na Espiritu. At sa unang sermon ni Pedro, doon sa Day of Pentecost, at ang sentro ng kanyang sermon, siya ay Panginoong Hesus. At sinabi niya, hindi nyo ba alam na ang inyong ipinako sa cross ay siyang tagapagligtas? Kaya nabagabag yung mga tao doon. O kaya nagtanong sila. Di ba? Acts 2:37. O sabi niya, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Kaya sumagot si Pedro, Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission and for the washing of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yun ang sabi niya, magpabautismo at magsisi at magbautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para hugasan ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang dulot ng banal na Espiritu. Kaya 33 AD doon nagsimula ang kanyang iglesia. Pero ganun pa man, dahil sa mga nangyayari at binibigyan nila ng diin talaga, yung mga ginagawa ng mga unang the primitive church ay binigyan nila ito ng kalayaan ang mga Kristiyanos. At ang kanilang ginawa na ito ay nagbigay ng mga paraan na kung saan iwasan na nila yung mga tradisyon, yung mga katuruan ng tao. At ibigay na nila o gagawin na nila ang programa para maibalik ang New Testament practices, yung ginagawa ng unang mga Kristiyanos. First century Christian. Ano bang ginagawa nila? Kaya nagkaroon dito ng kalayaan. Kung sundin nyo yan, okay lang. Kung hindi, wala mong magawa. Pero mayroon kang kalayaan sa pagpili. Kung ibalik mo ba talaga o sasama ka dito sa kung ano nangyayari doon sa bagong tipan na mga ginagawa nila. Kaya marami silang dapat malaman dyan. Oh. At binigyan ito ng diin, yung kalayaan ay isang talagang nagbigay ito ng lakas para na ang kilusan nito ay maiwasan nila yung pagganap, yung ecclesiastical traditions. O, ginagawa ito ng mga kaparian. Ang sinasabi ko kanina, yung mga Santo Papa, may 7
22 kardinal na pag nagkasakit ang Santo Papa o mahina na siya, pipili sila doon ng isa na ipapalit. Yan ang ecclesiastical traditions. Nawala yan sa Biblia. Lahat tayo maligtas. Walang God is no respecter of persons. Walang pinipili ang Diyos. At yung mga kanilang mga katuruan, yung kanilang mga ginagawa, marami na hindi angkop doon sa New Testament practices. Kaya ito ang binigyan nila ng talagang halaga, yung kanilang kalayaan para maging matatag sila. Talagang masunod nila ang sinasabi ng banal na kasulatan, the primitive church. Kaya yun ang Biblia, ang ating sundin. Huwag yung gawa ng tao, tradisyon ng tao, kundi Biblia ang ating dapat sundin. The New Testament Church at ang New Testament practices na dito lang makita sa Biblia. Wala sa Nicene Creed ito, wala. Kundi sa Biblia lang. Yan ang gustong sabihin ni Barton Stone na ang Christian ay mayroong kalayaan. Kung susundin niya ba ang New Testament practices o hindi, depende sa atin yan. Dahil ang Diyos, hindi tayo pinipirsa. Kaya binigyan niya tayo ng paraan kung paano natin siya marating. Sabi niya, babalik siya. John 14, di ba? 1 to 3. Huwag problema, huwag magulumihanan ay inyong mga puso. Magkaroon lamang tayo ng sa pananampalataya. Dahil sabi niya, naririto ako at ako kayo'y ipaghanda ako ng tahanan. Maraming tahanan ng aking ama at kayo'y aking paghahanda. At kung maihanda ko na ako ay babalik at kukunin ko kayo sa aking sarili. Sarili niyang kukuha sa atin. Dahil mayroon na tayong tahanan na nakalagay na. Kukunin na lang natin. Kaya the New Testament practices ang ating dapat sundin. O ito naman, yung mga millennial. Ito pa isa mga problema na nangyayari nung the Second Awakening. So, marami mga Amerikano sa panahon na ito naniniwala sa millennium, yung 1,000 years na malapit na. At base sa kanilang pag-asa, itong millennium ay ang bagong nasyon, yung Amerika. Ito ang kanilang pinaniniwalaan. Wala ito. Wala naman tinuturo na millennium sa Biblia. Wala tayong makikita dyan. Kasi anong millennium pa pagdating ng Panginoon, wala na itong lupa. Wala na itong langit, mga dagat. Wala na, matutunaw na ito. 2 Peter 3:10 to 11, masusunog. Intense heat ang sinasabi. Matinding init at ang bagay dito sa mundo ay mapupugnaw. Ano pang 1,000 taon? Sabi nila, ang paniwala nila ay pagdating ng Panginoon sa second coming niya, tatagal pa dito ng 1,000 taon upang itayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia nasimula na ang millennium. Nagsimula na. Doon ng 33 AD, pagtatag ng kanyang iglesia. Simula na yon. Ang millennial tayo, nangyayari na ito. At hintayin na lang natin pagdating ng Panginoon. Walang 1,000 na tatagal dito. Yung paniwala ng mga saksi ni Jehovah dyan na sabi niya bagong paraiso. Wala na. Ang bagong lupa at bagong langit doon na sa taas yan. Sa langit na yan. Nakasama na natin ang ating Panginoon. Dahil masusunog ito, sabi ni Ikalawang Pedro, Kabanata 3, mula sa 9 hanggang 11, intense heat ang sinasabi. At Amerika, doon daw ang kaharian, wala naman sinasabi. Sa kanila yan, wala sa Biblia yan. Kaya ang kilusan dito ni Stone, naniniwala na isa lamang, na mag-isa lamang ang pananampalataya. Base doon sa ginawa ng mga apostoles na
ang kanilang mga practices. Apostolic Church, iyon ang itinatag ng ating Panginoon. Na, na, kumpara dito sa United States, oh, sabi niya, hindi ito bansa or any existing denomination. Hindi ito bansa o tulad sa Amerika, doon daw ang kaharian itatag sa paniwala nila. At hindi ito ang mga iglesia na ginagawa ng tao. Oh. Dahil walang mababasa sa Biblia na may 1,000 taon na manatili ang Diyos dito sa lupa. Wala na. Wala ng lupa. Wala ng langit, yung firmament, heaven, at saka wala ng dagat. Lahat ay mapupugnaw. Kaya lang sinasabi ng Biblia. Oh. Kaya sabi niya, kailangan makita ng mga tao ang inyong ilaw. Oh. Makita. Para ang mga tao na sa kadiliman ay madala sa liwanag. Tulad sa atin ng Panginoon, di ba? Tayo ay kinuha doon sa kadiliman. At tayo ay kanyang inilipat doon sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Kaya sa atin ngayon ito, tayo ang magpakita na may iglesia ang ating Panginoon. Mateo 16:18, binili niya ng kanyang sariling dugo, Gawa 20:28, at ito ay kanyang ililigtas, ang kanyang katawan. Efeso 5:23. Kaya tayo ito, yung kanyang iglesia. Para makita ng lahat kung ano ang ginagawa ng kanyang iglesia. Mula pa doon sa pinagmulan o the originality of the church from the first century. Sabi niya, Mateo 5:16, isa sa sermon niya sa Sermon on the Mount. Dahil ang Sermon on the Mount, makita natin sa Mateo 5 hanggang Mateo 7. Yung 5 chapters na yan. Yan ang kanyang Sermon on the Mount. Sabi niya, itong kanyang katuruan, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ito ang sinabi niya doon sa kanyang sermon sa bundok. Sabi niya, dapat lumiwanag ang ating ilaw. Ano yung mga sermon sa bundok? Nasa Biblia na ngayon. Sino ngayon ito na inutusan niya na lumiwanag? Di ba tayo sa kanyang iglesia? Kaya ugaliin natin ito na dapat lumiwanag tayo. Huwag tayo sa madilim. Sabihin natin ang katotohanan. Dahil ay yung mga 43,000 na denomination ay sa kadiliman sila. Kaya sabi ng Panginoon, lumiwanag kayo sa aking mga katuruan. Para maluwalhati siya. O paano maluwalhati ang Panginoon kung tayo ay hindi kikilos? Yung ilaw natin, takpan natin, o takluban natin, o ilagay natin sa loob ng baol, hindi makita, madilim. Kailangan, ibandila natin, iangat natin, itaas, upang makita na mga tao na nasa kadiliman. Ang kaligtasan sa lahat, sinabi ng Panginoon niya. Kaya tayo ang maging, we are the channel of salvation para makarating tayo sa mga tao na nasa kadiliman pa. Oh. Yung Stones millennialism, sabi niya dito, ito ay apocalyptic. Oh. Ito ang mangyayari pa. Kasi ang apocalyptic, mangyayari pa yan. Yan ang paniwala ni Stone. Ang kay Alexander naman, ang paniwala niya, ang millennial ay nasimula na. Oh. Age through human progress. Nagsimula na ito nang maitatag ang kanyang iglesia. Kaya malapit na ito. Ang kay Stone, ang paniwala niya, ay mangyayari pa. Apocalyptic. Kay Alexander, nangyayari na. Oh, nangyayari na talaga. Yan ang paniniwala ng Church of Christ. Yung millennial na yan, nagsimula na yan. Noong first century pa sa pagtatag na kanyang iglesia. Oh. Oh, at tayo ay naniniwala na iyan ay sa kagustuhan
ng Panginoon. Oh. Sa power of God yan. Habang tayo ay naghihintay sa ating Diyos na mangyari ito ang kanyang iglesia ay maitatag. Oh. Ang isa dapat ay mamuhay na sa pamamahala ng Diyos na kung saan already fully established noong first century pa, 33 AD. Huwag na natin hintayin ito na maggawa pa ang Panginoon ng kanyang kariyan. Wala na, tapos na ito. Oh, sabi niya, mamuhay na tayo sa pamamalakad ng ating Diyos dahil ito ay already fully established. I will build my church. Oh, kasama ng apostoles, future tense. At doon sa Acts 2, Acts 2:41, sa araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa ang nabautismuhan. Simula na yon. At sa Acts 2:47, araw-araw ay idinaragdag ng Diyos yung mga naliligtas. Tama. We are not affiliating the church. We are added by Jesus Christ to His church whom He established. Kaya hindi tayo umaanib. Ilang beses ko na sinasabi dyan. Tayo ay idinadagdag ng ating Panginoon. Once na madagdag ka na, once you will be baptized, your name is will be written in the book of life na sinasabi. Nandoon ang ating mga pangalan. Dahil tayo ay sa kanang iglesia at ito ay nangyari na ang millennial na ito, wala na tayo hintayin na 1,000 taon pa. Wala na. Na-establish na ito. 33 AD. Kalay mo, 3,012. Dahil kasama na yung mga apostoles doon. Iyon ang unang membro ng kanyang iglesia. O sa Acts 4, chapter 4. Naalala nyo yung sa sinabi ko nung nakaraan na ang kabuuan ng mga tunay na Kristiyano ay approximately pa yan 2 million. 2 million. Million lang. Sa Wikipedia, sa The Church of Christ, totoo. 2 million. Baka nadagdagan na rin yan, pero yan ang nakalalagay. 2022. Iyon ang nakalagay na 2 million ang status o yung demographics ng tunay na membro. Kaya, pag-ingatan na lang natin na doon sa 2,000 sana makapasok po tayo. Makasama tayo sa pagbalik ng kanyang iglesia doon sa Ama. Mga 1 Korinto, Kabanata 15, talata 24. Dahil pagdating ng wakas, yung kanyang kaharian o ang kanyang iglesia ay ibabalik na niya sa Ama. Kailangan makasama tayo doon. Huwag tayong umupo lamang po sa chapel. Magsiyayo po tayo. Dahil yan po ay ang kautusan ng ating Panginoon. At mayroon tayong pananagutan. Dahil sabi ni Apostol Pedro, ang paghukom ay magsimula sa bahay ng Diyos. At kung magsimula sa atin, sabi ni Pedro, kung tayo nang matuwid ay bahagyang makaligtas. Saan kaya pupunta yung mga hindi matuwid? Kaya yung bahagya, buuhin natin mga kapatid. Isang palaala yan. Dahil gusto natin makasama sa Diyos. At gusto ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. Kaya sa pamamagitan ng kanyang iglesia, doon sa Efeso, Kapitulo 3, mula 10 hanggang 11, maipalaganap o maipahayag sa mga pamunuan, sa mga kaharian o sa mga gobyerno o sa pamahalaan, ang karunungan at ang kapuspusan ng ating Panginoong Diyos para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Yung demillennial ito. First coming of Jesus Christ, di ba? Dito yung nagpakatao siya. Kikita natin dyan.
O sabi nila, yung millennium, Christendom. Iyon ang paniwala ng millennialism. Yun. Nang pagdating na Panginoon, yung first coming niya, ikalawang pagdating niya, ito, Christendom, may ipatayo siya na kanyang kaharian. Ito. Physical ito na itayo na millennium. At saka na ang paghukom. Ay, hindi na pagdating ng second coming, wala na. Husga na kagad yan. Wala na 1,000 taon na magtayo pa siya ng kanyang kaharian. Dahil ang kaharian na ito na sinabi ko kanina, 1 Corinto 15:24, dadalhin niya na sa Ama. Saan siya? Wala ng lupa, wala ng langit. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 11, masusunog na saan sila magpatayo. Kahit ang kawaan, wala na. Ibalik niya na ito sa Ama, ang kanyang kaharian. Pagdating ng wakas, di ba? Ang wakas, judgment day na yan. Wala nang matitira dito sa mundo. Sa matinding init, ang lahat ay mapupugnaw. Wala ba yan? Mapupugnaw. Dissolved. Talagang wala ka makita. Dahil ang kanyang iglesia ay ibabalik niya na doon sa Ama, ang kaharian. Kaya wala na mga tribulation na mga ano na maabot. Wala dyan. Dahil ito, mga 7 rapture, makaturuan ito nila. Ng mga millennialism, ito, naturuan nila. Wala tayo rito. Dahil pagdating ng Panginoon, first coming, yung nagtatag siya ng kanyang iglesia. At ang second coming niya ay ang judgment day. Yun na. Kaya ang katuruan nito malabo. Ito wala ito sa Biblia. Kaya huwag tayo maniwala dito. Dahil ang iglesia na tayo, ibalik niya na sa Ama. Ibigay niya na. I-deliver na tayo. Ang Stone Movement ay mayroon silang tinatawag na eschatological. Alam niyo eschatological, isang ano ito subject sa Bible School. Ito ang pag-aaral sa mga huling araw. The study of the end. Ito eschatological theories. Yung mga ginagawa nila. Kaya ang Keystone mayroon siyang may paniniwala sa ito kasi it is to do with eschatological theories. At mayroon siyang paniwala dito. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nandyan na, nagawa na doon sa langit, sa lupa. Ito na, established na Day of Pentecost. Kaya wala na tayong ito ng katapusan ng ito na ang wakas, yung eschatology, the study of endings, yung mga mangyayari sa uli. Yung nangyayari na yung kanyang kaharian, na-establish na, Day of Pentecost pa. Kaya ito mga sinasabi nila na darating pa, ano lang yan, sa kanila lang yan na parang agam-agam nila. At ito ngayon ang nagbigay ng sa karamihan nila sa kay Stone, sa kanyang kilusan, yung i-adapt nilang pacifism, yung mga kaguluhan ito. Pacifism para maiwasan nila ang ang pakikialam dito ng mga gobyerno para magkaroon ng kaguluhan. Kasi adapt nila ang pacifism, yung parang sa katahimikan ng lahat. Kasi pag sinasabi dyan, ay magkaroon ng mga kaguluhan sa kanyang kilusan na ito. Yung eschatology, ano sabi dyan? Eschatology. The branch of theology that is concerned with the end of the world or of human. The study of last things. Ayan. Ito ang pag-aaral sa mga huling bagay. At saka hindi sinasabi yan. Kaya pagandaan na lang natin dahil darating ang wakas. Yan ang mga huling araw. The end of days, sabi doon. Na darating ang Panginoon para tayo ay
husgahan. Kaya ang kilosan ni Barton Stone ay mayroon siyang kaugalian na radical freedom. Parang sa kanila ito na parang sa kanila sa pansarili na kapakanan ito. Pero kulang ito sila sa mga mga kasulatan o kung ano ang gagawin nila. Pero mayroon silang radical freedom. Kung pala tutunan kung anong gagawin. Samantala yung kay Campbell Movement ay systematic. O mayroon silang mga ginagawa, may bata sila na para ibalik yung unang iglesia. Kay Stone Movement, wala eh. Kulang sila sa mga palatuntunan kung ano mga plano. At saka sa kanila lang pa sarili ito, ang kanilang kalayaan. Pero ang kay Campbell ay para sa lahat. Dahil may sistema na maibalik ang yung primitive church o yung early church, ang iglesia sa unang siglo. Kaya maganda yung kay Campbell. Kaya pinanganlan sa mga Campbellite ka tayo. Pero ayaw naman ni Campbell tanggapin niya. Oh. Sa kanilang mga hidwaan, itong dalawang kilusan ay makatugma ang kanilang sinasabi. May mga issue sila na pinagkaisahan. Oh. Ang kanilang pinagkaisahan na ibalik nila ang unang iglesia o restoring apostolic Christianity na ibalik. Ito ang pinagsunduan nila. Bagamat iba yung kanilang paniwala, nagkasundo sila sa mga issue na ito, critical issue nga ito. Oh. Ibalik natin ang unang iglesia. Kaya tinatawag na Stone and Campbell Movement. Kasi nagkaisa na sila. Ibalik nila. What does it mean to restore? Ano ba ang ibig sabihin na ibalik? The Church of the New Testament? Ito ba ang ibalik? Ito ang pinag-usapan natin dito. Yung restoration movement, ito ang ibalik ang iglesia doon sa bagong tipan. Kaya ito leksyon sa restoration movement. Kaya ibalik ito. Kaya may mga kilusan sila. Si Barton Stone at saka si Alexander Campbell. Kaya ibalik ito sa dating anyo, first century or the primitive church. Yung church sa New Testament. Oh. Ang sa kanila din, dalawa sila, si Barton Stone at saka si Campbell, ay ibalik nila yung unang siglo na iglesia na mayroon din kalayaan ang mga Kristiyanos. To Christian freedom, mayroon kalayaan. Wala naman na pipilitin. Kung iba susunod o hindi, pero gusto lang nila ibalik. Kung maniwala ka sa kanilang sinasabi, ay mas maganda. At ang dalawa na ito ay naniniwala na ang pagkakaisa sa mga Kristiyano ay kailangan makuha ito at maganap na gamit ang yung unang pananampalataya na ito ang kanilang basihan as a model. Ito ang batayan nila na ibalik yung apostolic Christianity. Ibig sabihin, ng first century Christian, yung mga apostol na tinuruan ng ating Panginoon, yung mga apostol na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at ay yung mga apostol na sila ay nagpatuloy ng kanilang gawain hanggang sila ay persecution ang nangyari sa kanila. Kaya nga kanilang ginagawa dito, ang kanilang kilusan, ang pinagkaisahan nila at talagang gagawin nila na maibalik ang unang iglesia at maging magbangkaisa ang mga Kristiyanos para ito ay sapat na upang ang Panginoon ay bigyan natin ng papuri. Lalo na sa mga tao na gusto rin maligtas.
Kaya yan si Barton Warren Stone. Oh, yan siya. At saka si Alexander Campbell. Yan ang kanilang movement, nagkaisa sila. At ang gusto nila, maibalik ang unang iglesia o the first century church. At ang mga Kristanos, kung ano ang kanilang ginawa, kung ano ang tinuro sa kanila ng Panginoon, ayon ang dapat nilang gawin as a model o pattern ng kanilang kilusan na ito. Kaya dalawan sila. Bagamat iba't ibang paniwala, isa lang kanilang adhikain na may balik ang tunay na iglesia sa dating anyo. Kaya ang kay Barton Stone at kay Alexander Campbell na kilusan, o nagkaisa sila noong 1832. At ito ay naging nagkasundo sila at mayroon silang mga kasunduan doon sa High Street Meeting House. O, sa bahay pala ito sa Lexington, Kentucky. O, at nagkamayan pa sila sa gitna ni Barton Stone at si Racon John Smith. Sabi ko, binigyan na nila pala ito ng parang patunay na at legal na magkaisa sila sa pagbalik ng iglesia doon sa unang siglo. O si Smith ang napili rito ni Campbell o para sa pagkaisa nila. Siyang sumusunod kay Campbell. Kaya pinadala siya para gawin yung kasunduan nung nung December 1831. At ito ay naging naging formal na noong January 1, 1832. Yung ang kanilang pagkaisa, nag-isa sila. Ito si Racon Smith na pinadala ni Alexander Campbell para patunayan na nagkaisa ang kanilang kilusan at nagkamayan pa sila. Isa rin itong preacher, si Racon Smith. Dalawang representante na nagkatipon-tipon at sila ay itinalaga na dadalhin nila ang mga balita nito sa kabuuhan ng mga iglesia. O, si John Rogers sa Christian, sa kay ano ito, representante ito ni Barton Warren Stone. At saka si Racon John Smith for the Reformers. O sa kay Alexander Campbell, siya ang representante. Palibasa may paghahamon dito. Ang kanilang pagkaisa ay naging matagumpay. At marami ang naniniwala na sa pagkaisa nila ay magkaroon ng magandang pangako sa kinabukasan at sa pagtagumpay ng kanilang pagkaisa. At ito ay binigyan nila ng pugay ni Barton Stone at ni Alexander Campbell. Kaya ito si John Rogers, ano to, representative ito ni Barton Stone kasi dalawa to representative were appointed. Si John Rogers sa Christian at saka ito si Racon John Smith for the Reformers or the Disciple of Christ sa kay Alexander Campbell. Sa kanilang pagkaisa ay mayroon mga paghahamon sa tinatawag nila na bagong kilusan. May bago naman. At ito ay talagang pinatunayan na nakikita nila sa Biblia yung non-sectarianism, yung hindi denominasyon ito, na pinaka-importante ito. At saka gusto ni Barton Stone na magpatuloy siya sa paggamit sa pangalang Christians. Totoo naman kasi sa Acts 11:26 nandoon naman.
Samantalang si Alexander Campbell, talagang pinanindigan niya na disciples of Christ. Pero ang nangyari dito, ginamit na lang yung pangalang dalawa na yan. Christians, saka kay Stone, at saka disciples of Christ, saka kay Campbell. Para walang daming gulo pa. Kaya ginamit yung dalawa. Pero mayroon pang agam-agam dito na ang mga pangalan na kung saan ginagamit nila mula sa pulpa, ang Stone Campbell tradition ay sinasabi nila o talagang ginamit na nila yung Churches of Christ and the Christian Church or Disciples of Christ. Ito na ginamit nila. Oh. Wala na yung Christian, wala na yung Disciples of Christ, kundi Churches of Christ na sa disciple. Christians, so Acts 11:26, they were first called Christians in Antioch. Yan ang sabi na. Kaya ang the Churches of Christ, dito naman sa Salutio, Romans 16:16. Kaya ito kay Campbell, kay Bartonstone, ito kay Campbell, yung the Churches of Christ. Dahil nagkaisa sila, ayun ang ano. Pero patuloy pa rin ang dalawang pangalan ang ginamit. Christians at saka the Churches of Christ. O ito na ang huli ng lesson natin sa lesson number 3. Sa sunod na Lunes, lesson number 4 naman tayo. Yung nangyari naman doon sa kay Alexander Campbell na kilusan. Dahil mayroon din siyang mga kasaysayan na nasa Restoration Movement ang buhay ni Alexander Campbell. Ito kay Bartonstone at pinag-aralan natin. Kasi siya ang nanguna dito sa Restoration. Sila ni Thomas Campbell. Kaya sa sunod na Lunes, God willing, pag-aralan natin ang lesson 4. Yung kay Alexander Campbell movement. Kung ano ang niya. Kasi mas malapit sa doon sa Biblia ang kanyang turo. Kaya pag-aralan natin yan sa susunod. At kung kayo ay mayroong mga katanungan, any question, pwede na natin ito pag bulay-bulayan. 9:30 na pala. Oh, any question? Oh, unmute lang to ask question. Ba mag-question? Oh, sige, Brad. Brother Ramon? Brad? Brother Ramon? Oh, yes, Brad. O yung sinabi mo Kapalagay na mo, kung yung dati, sinabi mo kung mayroong Kristanos na namatay doon sa Reformation,